Hello mga guys, for today's video another healthy recipe ang i-share ko sa inyo. Hindi ko alam kasi kung ano tawag dito, ensalada ba or what, pero share ko na lang sa inyo kung paano siya gawin. So syempre ito, unahin muna natin ang ating main ingredient ang ating talbos ng kamote. Pwede rin kayong gumamit dito ng alokbati or spinach kung gusto niyo. Sa akin ginamit ko lang yung talbos na kamote dahil ito yung mas madaling mahanap sa mga palengke, no? And just to share lang mga guys, kasi itong recipe na to is naging diet ko siya during nung ECQ dahil medyo nag-gain ako ng weight, kinilangan ko mag-lose ng timbang, kaya nakopya ko tong recipe na to. And ngayon nagiging na naman ng timbang ang ating Papa Jobs, kaya actually day 1 ito ng aking bawas timbang program. And ayan, tapos ko na siyang himayin. So punta doon tayo sa next ingredient natin, which is yung kamatis. Pwede ka rin gumamit ng cherry tomato, kaso ang hirap din niyang hanapin, kaya malaki na lang. And gaya nga sabi ko, ito balik ulit lang ako sa dati kong recipe na to, day 1. So kung mag-success tong aking diet program, kung maituloy ko, i-share ko na lang sa inyo yung mga iba pang magiging ayoko na munang i-share siya sa ngayon kasi baka hindi maging convincing kung ang katawan ng mag-promote nitong program na to or nung diet program na yun hindi naman halata, di ba? So going back sa aking ginagawa, ito yung kamatis, hiniwa ko siya ng pino. At susunod ang ating pipino. Kahit anong klase naman ng pipino pwede. Itong nakuha ko lang kasi na to is, kung di ako nagkakamali, mas mura to na kumpara dun sa darker color ng ating pipino. Ito yung mga klase, mas mura daw to kasi ito din nga yung madalas ginagamit dun sa mga nagtitinda ng kwek-kwek, kaya minsan na-andy yung ganitong yung paggamit itong pipino to kasi mas mura nga siya talaga sa market kumpara sa dark. So ayan, ganun din kung paano yung hiwang ginawa natin sa ating kamatis. Same lang nung sukat niya, sama na rin natin dyan yung mga buto niya. Napakaganda at napaka-healthy nitong recipe na to mga guys, kasi yung sustansya na makukuha mo siyempre sa kamatis, sa pipino, sa talbos, diba? Next yung sibuyas, lahat yan kakainin mo ng hilaw. So talagang fresh na fresh yung makukuha mong sustansya. Pwede mo itong kainin. Ako ginagawa ko itong pang alternate sa kanin. Kung minsan ang ulam namin is adobo lang, tsaka ito talo-talo na sa akin. Syempre nung una medyo mahirap, lalo kung nasanay ka ng kanin, kung sa mga taong kanin is life, lalo sa ating mga Pilipino. So sa akin gradual ko siyang ginawa hanggang sa medyo nakita ko yung improvement sa katawan ko, hanggang sa nakita ko yung progress, nakikita mo na. Kaya medyo ginanahan na si Papa Jobs noon at tinuloy ko na itong ganitong diet. So susunod natin itong ating talbos, no? Yan, kung nakita nyo, hinugasan. Una kong ginawa dyan, hinugasan ko syempre sa mineral water. Pwede mo rin naman siyang bandean, kaso ako parang nag-iiba kasi yung panlasa niya sa akin once na nabandean. So ginawa ko lang is hinugasan ko ng mineral water at binabad ko uli siya sa mineral water para mas mahiwalay lang talaga yung mga may malikit man mga dumi or lupa, no? Hugasan nyo lang maigi mga guys para siguradong talaga. At ayun, ginupit ko siya ng pinong-pino. Ganun pa rin kagaya ng mga dati. Ang sukat, ang dami yun ng ating mga sinaservice. Kayo nang bahalang mag-adjust dyan mga guys. Ito guide lang.
Kung gusto nyo ng maraming talbos, di go lang. Sa akin, hiniwa ko lang din ng ganito kaliliit yung ating dahon kasi kinakain din to ng mga anak ko, pero gusto nila yung maliit lang na yung dahon is maliit lang kasi laki ng mga ibang ingredients para mas madali nilang nakakain. So ayun, tapos na sa ating eto na yun mga guys eh. So next na is pamintang durog, asukal, next natin ay konting kurot lang ng asin. Pwede rin kayong gumamit ng mga ibang seasoning of your choice, chicken powder, mag-seasoning kayo na bahala. And next, ang suka, siguro roughly mga isang kutsara o isa't kalating kutsara. Pwede rin kayo gumamit ng lemon kung medyo social kayo. Ako'y medyo cowboy kaya suka na lang. At ito, konting mineral water para medyo masabaw-sabaw rin pag kinain natin siya. At yun, halu-haluin lang natin mga guys para mag-mix yung lahat ng mga ng flavors ng ating mga gulay at ng ating mga seasonings. At yun, kainan na, ready to serve. Pero huwag niyo po munang kalimutan mag-like at subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panonood and God bless po.